dito sa New Testament, ang ginagamit nila ay great. Bakit po? Sapagkat sila po ay nandito na po sa time po ni Jesus Christ. Talagang pinag-translate na po nila doon sa easier na maunawaan. Kaya ginagawa great. Okay. And then doon sa Greek, sa Septuagint, ito po yung meaning doon is ginagawa po nila, in-interpret nila ng Latin. Latin in-interpret ng Latin. Sino po yung gumagamit ng Latin? Yung sa panahon po ng Hitler, sa panahon ng mga Roman Catholic. Gamit nila yung Latin na version, na word, na language. And then the otherwise, ginagamit din po nila yung, kasi po din yung kawititong Aramaic na, yun po. Eh, nagkakaroon po ng apat na word ang nangyayari. Pero original, kanyang original is from the word Hebrew. Okay, yun po ang original, yung Hebrew, Hebrews. Original ng word. Gusto hindi sila gumagamit ng Syria. Kasi may mention sa di ba may nagamit na Aramaic yun. Kaya nga nagkaroon na siya ng version, maapat. Aramaic. Gumamit siya ng word Arabic sa Apota, di ba? Open to open. Aramaic daw. Doon po. Okay, kaya po. Okay, po tayo mahilig ito ha. Ang meaning ng soteriology ay salvation in English. Ngayon, ang salvation, ang soteriology, dalawang word po yon. Soteria, from word soter, ang Greek word, soteria from soter. Ibig sabihin doon is savior. Okay, soter, meaning to say is savior. Okay, po. Yung Greek word, again yung Greek word is soteria from the word soter. Ang English na soter is savior. Okay. So, soteriology comes from the two Greek term. Ano po yung two Greek term? Ano po yung dalawang term ng Grego na pagka-Grego na language? Soter meaning savior and logos meaning word. Okay, ito. Word. Tala po natin yung logos, ang meaning po sa logos, halimbawa, yung ito nga, theology. Yung theology is, theo is God, and then yung logos is word. O, yung word ko yun, kaya study about the word of God. Ang soteriology ganoon din. Soter, meaning, ang soter meaning, savior, and logos meaning is word. Kaya pinag-aralan po natin ang word salvation. Pag-aaralan po natin ang word soteriology, yung salvation. Ayan po. So, principle soteriology is the study of the doctrine of salvation. Yung po natin pinangako. Na ang main principle dito sa soteriology is study about salvation. Ito ang kanyang principal meaning. Kagaya ng theology, principal meaning ng theology is study about the word of God. So sa soteriology naman, ang principal doon, study about salvation. Okay, so kayo mga theologians, Okay. And then, soteriology discuss how Christ did secure the salvation of those who believe. It helps us to understand the doctrines of redemption, justification, sanctification, propitiation, and substitutionary atonement. Okay. So ito po kasi yung ginagawa ni Jesus Christ. Ano po yung ginagawa ni Jesus Christ? Siya po yun ang redemption. Justification. Ano po yung justification? Mapapatunayan natin talaga na si Jesus Christ po talaga yung
nag-justify sa atin para tayo po ay maliligtas. Tayo po ay naligtas. And then sanctification. Kay Jesus Christ pa rin po yung sanctification. Ano po yung sanctification? Yung kapanalan. Oh. Through Jesus Christ natin po. By His blood, tayo po ay nilinis. Okay, nasanctify po tayo. And then, itong proposition and substitutionary. Jesus Christ mismo ang nag-substitute sa atin na hindi sa tayo po ang ipapako. Jesus Christ po ang gumanap. Ano yun po sa proposition? Ito nga proposition and proposition and substitutionary. Substitution. Ganito. So, si Jesus Christ po mismo si Jesus Christ po mismo ang gumanap. Siya po mismo ang sumalo. Na tayo po ay mahahatulan. Siya po ang umako sa hatol para tayo ay maligtas. At tayo ay magkaroon tayo ng soterio. Okay, soterio, kaligtasan. Ito, sabi nga tayong kaligtasan. Okay, secure po ang ating kaligtasan. Okay, yun po. And then, last day is atonement. Ano ba atonement? Jesus Christ po mismo ang nag-aalay na sa kabila na tayo dapat ang kapatahin, tayo dapat ang iaalay sa ating kasalanan. Siya mismo ang nag-aalay, umako. Kaya siya ang nag-aalay sa sarili in behalf o para sa atin. Para lang tayo talaga ay maliligtas. Kaya ito. So the question here is that, what is soteriology? What is soteriology? Okay? What is soteriology? So soteriology is the study about doctrine of salvation. Soteriology discusses how Christ did secure the salvation of those who believe. It helps us to understand the doctrines of redemption, justification, sanctification, propitiation, and substitutionary atonement. Some more Christian is a soteriology. Ano po yun? Ano po yung pag-istoryahan natin? Ito po yun, muna. Pag-istoryahan natin ito is mayroon tayong pag-iingatan dito. Ito na, once saved, always saved. Once saved, always saved. Bakit po? Mayroon pong nagtuturo ang ganun. So, kabilang po yung doon sa soteriology, kabilang sa salvation. Yung once saved, always saved, or forever saved. Yes, tama po yun. Pero, mayroong nagtuturo ibang kanilang interpretasyon doon sa once you saved, forever saved. Mayroon po ibang interpretasyon doon. Bakit to? Kasi, once na tayo po ay saved na, according to the Bible, forever saved po talaga yun. Why? That is the gift of God. But some churches or some sekta na nagtuturo sila na kahit po kayo ay bumalik, save pa rin kayo. Bakit? Stand sila doon sa once you save, forever save. Yan ay kabilang yan doon sa soteriology, sa representation. Kasi yes, kabilang po yun doon. But doon po sa application. Doon po tayo magkaroon po ng misinterpret po natin yung interpretasyon. Bakit po? Nagiging one-sided po. Okay, ngayon. Kasi sabi nga po ng soteriology, once you save, 12%. Or you said, kahit ako ay bumalik doon sa luma po ito kasi tinanong ko ng Panginoon. So, kaya pa ako nga antayin. So, masaya ng buhay ko, nandun na sa akin lahat, ligtas na ako. Doon po ang mali.
ang stand nila, once you save, forever save. Ito po yun ang kanyang itong natamang na interpretasyon na babalik po doon sa lumang buhay. O, kahit ako ay bumalik, dahil ako ay ligtas na, forever save ako. Masaya ang buhay ko. Ano ba akin lahat? Kasi tinanggap ko ng Panginoon. Ba't hindi po yun yung nagtatapos? Bakit po? Kasi kung babasihan po natin ang ganon na stand, tayo pa ay nagiging bias na po sa sarili natin. Bakit po? Sapagkat hindi po iisang versikulo lang po ang Bible. Ha? Tandaan po natin, mayroon pong check and balance sa Bible. Kung mayroon po sinasabi nga, forever save, tama po yun. Ngayon, i-verify po yan. I-confirm po yan. Ano po i-confirm? Ano po yung isi-secure? Makita lang natin ang sunod. There will be assurance of salvation if we will obey the word of God. Oh, kasi hindi po doon nagtatapos, hindi lang po isang versikulo ang Bible. Marami pong versikulo ang Bible. Mayroon nagsabi sa Bible, mayroon verses nagsabi na kung upon the name you will be saved. Yes, mayroon po yun, kasama po yun doon. Pero ang ganito po nasabi doon sa balance, ang magtitiis, ang siya lamang may itas. Diba? Huwag po natin yan nakalimutan. Kasi sabi ng Bible, ang magtitiis hanggang bukas. Ang siya may itas. Ang magtitiis hanggang kamatayan. Siya may ligtas. Manatili. Nagkatutayan siya may ligtas. So, hindi po natin yan kasi kasadyo po nag-verse ko na sapagkat yun po ang checking and balance sa ating pag-believe sa Panginoon. Kaya po. Kaya, nagkakapayas po ang verse na ginagamit pagdating po doon sa pag-i-interpret ng karoon ng pagmamang bias. Bakit po? I-interpret natin ang gusto natin. Diba? Kasi sabi ng Bible, itas na ako. Ang gusto ko kong masaya palagi. Okay ko pa sa lumang pagkatao. Kasi sinasabi ng Bible na itas na ako. Oh, so bias tayo sa sarili natin. Bakit? Bakit? Kasi ang sinita ko yung sabi, sige po yun, hindi po dyan nagtatapos. Pero po ang pangalawa, gagawin. Mananatiling tapat. Mananatiling tapat. So, tapos pinasabi nga, once you save, forever save po yun. Kasama ang katapatan, pagtitiis, kasama po lahat ng tapat yun. Kaya, huwag po tayong tumaligaw. Kaya sabi nito, perhaps, once saved, always saved. Perhaps, the most heart-wrenching fear some believers live with is that we can do something to lose our salvation. Yun po ang nangyayari. Kaya, kadalasan po talaga na nangyayari is yung sabi ng religion na ang daming lalaki. Mag-tell me nga yung backslider, kasama pa rin po sa assurance. Kaya assurance pa rin yung backslider. Ano po yung bilis sa backslider? Bumalik sa inaabot tayo ng Panginoon, afterwards, for how many months, how many years, bumalik sa lumang pagkatao, lumang buhay natin, ito, kilmi nga kasama pa rin yung progressive. Hindi na po yung cover doon yung progressive. Bakit? Kasi kung cover pa rin po yung sa progressive, ano po yung difficult and correct. Para po yun. Hindi po kaya sa Panginoon. Hindi pa Panginoon bias. Kaya gaya nga po sa ating lesson na rin kong listahan ay hindi sa ating mga magkakapin ng bias. And then, ano sasabi nito? But the Bible is clearly about the internal
eternality of our salvation and how we are preserved by the one who bought us with His blood. Is salvation by faith alone or by faith plus work? So, what would you think? Ang salvation po ba ay pamagitan lamang ng pananampalataya or kasama ang gawa? Kasi hindi ka magbago. Kumara ba kayo na nalamatay? Okay, so yun po ang salvation, hindi po siya sa tayo pa ay naniniwala lamang na sumasampalataya po tayo. Mayroon po ang sinasabi ng Panginoon na for by His grace, we are being saved through faith. Pero hindi po yung nagtatapos po yung verse. Diba? Pero pa continuous, diba? Kasi po, kung tututurin po natin yun, lahat po tayo, ito na may assurance. Bakit po? Once, sabi ko nga, by His grace, we are being saved saved through faith. Okay? So, ang problema, mayroon pong kapupong doon. Di ba? Kaya kailangan may bawat word. Okay, saan po nakita yun? Ephesians chapter 5 to 8 and 9. Ephesians 2, 8, 9. 2, 8, 9. 8. 2. Ephesians 2, 8 to 9. Okay, tingnan po natin kung anong sinasabi. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Kaya, sinasabi ha? Okay. Ito po yung sinasabi ha? For by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay. Malino po ito, nga ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon sa pamagitan natin ng pananampalataya. Hindi ito sa sarili natin ginagawa, kundi ito ay biyaya ng Panginoon. That's right. Pagdating sa 9, not of work, lest anyone should boast. Okay. So, ibig sabihin po doon na hindi po sa pamagitan ng ating gawa, tayo po ay itong ligtas ka sa pamagitan ng gawa, sa ating gawa. Ngunit ito po ay gawa ng Panginoon, biyaya po ito ng Panginoon. Na tayo po ay naligtas, hindi sa sarili ng bisita. Okay, bakit sinasabi ko yun? Sapagkat para hindi po magbubos po yung sabi na hindi ko na kailangan pumunta ng church sapagkat yung ginagawa ko ay mabuti naman. Kaya ligtas na ako. Hindi ko na kailangan magsisakripisyo pa. Bakit? Kahit naniniwala naman ako na liligtas ako ng Panginoon. So, hindi na ako punta ng church. Hindi mayroon ng gano'n na po yung faith. By His grace, we are being saved through faith. So, nandun na po yun. And then, hindi na po kailangan ng pagpapangalan ko. Pero hindi po kailangan na ako po ay magsasakripisyo pa. Pero, tandaan po natin, hindi lang po isa ang verse. Mayroon din po sasabihin ng Panginoon na it has demonstrated our salvation. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin doon? Let us demonstrate our salvation. Ibig sabihin, ang kaligtasan na natamo natin, kailangan nating iingatan. Para iingatan, magiging tapat tayo sa salita ng Panginoon. Okay. Yung gift na kaligtasan, para po yun sa lahat. Ngunit, hindi po lahat ng mga tao ay naniniwala. Kaya, hindi lahat ng mga tao ay maligtas. Bakit po? Mayroon pong mga tao na naniniwala, hindi po lahat nagiging tapat. Okay. Alam mo ba ito po yun?
Naniniwala po tayo that salvations given by God are ito nga talagang free siya. Naniniwala po tayo doon. At biyaya po yun. Ngunit, mayroon sinasabi ng Panginoon, kailangan pag ano pa, itong demonstrate ba yung demonstrate? Yung demonstrate yung ano ba bilis Tagalog yung demonstrate? Demonstration. Demonstrate. So, trabaho lang natin. Talagang on-times tayo ito na tayo lagi mismo ang sisikapan talaga natin. Kung before tayo magiging qualified sa isang course or magiging tawag ito magiging mapapasa po tayo, kailangan dumano tayo doon sa practicum o OJT para doon po ang huli, last na challenge yung OJT, di ba? Kasi hindi po tayo nakakapasa kung hindi po tayo dadaan doon sa OJT or practicum, kailangan po yun. Dito po tayo sa OJT na yun, sa mission, kailangan tayo po ay lalakaran po natin. Paano po tayo mag-OJT? Kaya sa kanila natin, naka-OJT ko sa Panginoon ngayon. Bakit? Talagang inaalam po natin. O, sasalisit po natin ito ng Panginoon. And then, from there, malaman po natin, at pinipapasa po natin ng ito po pala. So ngayon, ano ang natutupasan natin? Doon sa salvation, defect, fall, and today. At kung makikita natin yung defect and today. Sa Revelation, Revelation 1, verse 3. Good. Amen.